yan. Yan nangyari. Si Mr. El Tucker, si Sas. Bukod kay Sas. Ito pa. Maharlika. Nako, sunod-sunod na to mga kababayan. Maharlika. Nako po. Ipapahuli na sa Interpol. Nako po mga kababayan. Maharlika. Ano yan? Ito na, si Maharlika. Interpol para habulin ang mga Pilipinas magpapatulong din sa Interpol para habulin ang mga Pinoy vloggers sa ibang bansa na sangkot sa fake news. Kasama mo sa balita si Radyo Manjario sa Piña, Florida. Jai! RNN Live Report! Hindi ligtas sa pananagutan ng mga Pilipino sa ibang bansa na nagpapakalat ng fake news. Ito ang tiniyak na National Bureau of Investigation sa gitna ng patuloy na pagkalat ng mga maling impormasyon ng ilang mga Pilipino abroad. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, makikipagtulungan sila sa International Criminal Police Organization o Interpol para habulin ng mga ito. Sa kabila niyan, aminado si Santiago na may ilang problema ang NBI sa paghahabol sa mga ito dahil sa pagkakaiba ng batas gaya ng libel na itinuturing lamang sa Estados Unidos na civil case. Sa ganitong pagkakataon na niya ay sisilipin ng NBI kung pwedeng pumasok sa kasong inciting to sedition na parehong krimen dito sa Pilipinas at sa Amerika. Bagamat nire-respeto raw ng NBI ang freedom of speech at freedom of expression ay may hangganan din niya ang mga ganito. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairos Peña, Florida, Tatak RMN. Ayun na. Mga kababayan, yan sinasabi ko sa inyo eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi nyo kasi minus-minusan yung mga nguso ninyo. Ayan. Wala na. Pinagkakasuhan na kayo. Ang tatapang ninyo kasi. Akala niyo kasi hawak niyo mundo. Kayo na may-ari ng mundo. Paano yan ngayon? Yung mga tao na binangga ninyo, ay, mga kababayan, ay nako, wait lang nga mga kababayan. Yan ang napapala. Kaya, sa totoo lang mga kababayan, pag mga ganong bagay, minus-minusan nyo. Maharlika, galit na galit. Ito pa, buko doon sa balita na yon na coordinate ang NBI sa Interpol para tugisin si Maharlika at iba pa na mga vlogger na fake news na nasa ibang bansa. Ay, eto na. Jaime, galit na galit. Jaime Santiago. Maharlika. Naku, Maharlika. Sabi ko sa iyo, Maharlika, parang iba na. Asaan na? Yes, we know na nandun siya, nakapage siya sa Amerika. But then, dito pinapalabas yung kanyang mga fake news, yung mga trolls niya. So, she will be liable here sa Philippines ng inciting to sedition, cyber libel. Bahala siya sa buhay niya. Ay, tumigil siya. Hindi siya nakakasiguro. Akala niya, ligtas siya dahil nandun siya sa Amerika. Galit na, hindi lang ang NBI, ang taong bayan, galit na sa kanya. Yes, yung mga vloggers natin ay nakulog yung gawing katuwaan. Meron naman katuwaan lang. Huwag yung gawing katuwaan yung ating social media. Na gumaganda na tayo, digital na tayo, babaguhin mo ang ating social media. Ay hindi tama. Kaya yun, sinasabi ko lagi, meron tayong freedom of speech and of expression, but that is not absolute. Pagka lumalampas ka na, kailangan ng kalusin. Hanapin niyo, sir. Yes, we know na nandun siya, nakapage siya sa Amerika. But then, dito pinapalabas yung kanyang mga fake news, yung mga trolls niya. So, she will be liable here sa Philippines. Ayan na, Maharlika. Yan ang sinabi ko sa'yo. Apakatapang mo kasi. Ayan hinamon pa niya. Si Director Jaime Santiago. Ito. Sina-challenge kita, NBI Director, Santiago, di ba? Ano ba ang inyong trabaho? Di ba? Kayo ay alagad ng batas na tinatawag.
na kayo ay manghuhuli sa mga kidnapper na katulad dapat ni Lisa Tanas. Yan ang hulihin mo. Yan ang imbestigahan dapat ng Kongreso at Senado. Ang DFA na nakipagsabwatan, si Teddy Boy Locsin Jr., ang kanyang asawa na si Maria Louie Barcelon, ang ISAF, yan ang imbestigahan nyo dahil pinadukot sa pamamagitan ng legal extraction gamit ang fabricated crime na inilayo ninyo ang dalawang minor de edad sa kanilang ina. Sina-challenge kita, NBI Director Santiago, di ba? Ano ba ang inyong trabaho? Di ba? Kayo ay Ayan na, Marlica, pa-challenge ka pa. Oh. Sabi ko sa'yo, hindi lahat kahit saan ka mag-ikot. Oh. Hello, Sas, na-deposit na ba yung bayad? Oh. Kanina, nag-live pa kayo dalawa ni Harry Roque. Nagyabang pa si Harry Roque. Sabi ni Harry Roque kanina, ang sarap talaga ng asylum seeker ka, hindi ka mahuli-huli. Di ba? Ito, sabi, Harry Roque at Maharlika, nako, masarap daw ang asylum seeker. Hindi daw mahuli-huli. Akala siguro ni Harry Roque, hanggang kailan yung kanyang pag-a-asylum dyan sa Netherlands. Bakit, Harry Roque? Hindi ba nauubos ang pera na galing sa Pogo? Ito, Asylum seeker. Hello, magandang araw mula dito sa The Hague, sa Netherlands. Kasama ko ang asylum seeker. Kawawa na kayo. Wala na akong bayan. Kawawa naman ako. Buti Ayan. na lang nandito si Maharlika at papakainit ako. Pinakain na ako ng sapin-sapin. Yes, Kaya, dito lang ko kung siya hindi yan, nagsapin-sapin. pupunta pa ako doon sa bayan at manlilimos dahil ako isang asylum seeker. No? Yes. Pero alam mo, Maharlika, mag-ingat ang mga bangag dahil Ayan. ang huli tayong nagkasama ng buwan ng Hulyo na yanig ang mundo dahil nagkaroon ng prueba na bangag ang mga bangag. Yes. Anong pasasabugin natin maging magkasama na naman tayo sa Amsterdam? Nung last time na yanig sila, kala nyo ha, wala kami ebidensya na pagod kayo ha? yung last time daw, nung July, magkasama sila dalawa, Maharlika at Harry Roque, piniplay nila yung video na nagaganon si BBM, na edited at AI. Kailan ba si Pangulong Bongbong Marcos nagsuot ng damit na may kwelyo? Tapos kulay green pa. Ang nagsuot lang naman ng damit na kulay green ay si Harry Roque. Diba? Ito na. Hoy, ang sasabihin ko pa sa inyo, 3 verification meron kami. Kaya yung mga kasinungalingan na sinasabi ng mga ahente-ahente nyo na wala namang alam, wala po yan sinabi sa mga high-tech verification na ginawa ng mga Amerikano at iba pang mga lahi. No? 3 verification po yan. Yes. Kaya nga, mag-isip kayo ano na naman ang mangyayari sa inyong magkasama na naman ang Maharlika at si Spokes Harry. Di ba? Correct. Mayan Diba? Tapang-tapang ninyo. Nako, sabi ko sa inyo dalawa, Harry Roque at Maharlika, ay ambot kung saan kayo hanapin. Tawa-tawa kayo ngayon. Tandaan ninyo, yung puo ninyo di na makakalaya. Yung puo ninyo, mamamatayan sa loob. Uuwi ng Pilipinas yan, pantay ang paa. So, yun. Mga kababayan, klarong-klaro. Dito tayo. Dito naman tayo kay Bam Aquino at kay Kiko Pangilinan.